Sabay susugod sila Tanggol at Ramon sa Quiapo para singilin si David. Dinamay pa ni David itong si Rigor sa kasalanan niya kay Tanggol at Ramon. Walang ibang pupuntahan itong si David kundi ang kanyang tatay. Kailangan niyang humingi ng tulong. Puno ng pasa ang mukha ni David habang humarap siya kay Rigor at si Tanggol ang tinuturo nito na may gawa. Habang namuti naman ang mata ni Tess sa kakahintay kay David, hindi niya namalayan na itong si Ramon ay nasa loob na ng Dimas at binulabog ang buong taga-Dimas sa kanilang pagdating dahil marami itong tauhang dala. Lumitaw naman itong si David maya-maya. May takot itong humarap kay Tess. Pero ang ina hindi man lang kinausap si David ng maayos para hingiin ang paliwanag, bagkus pinagalitan pa niya ito ng paulit-ulit. Nadulas ang bibig ni Marites at nasabi niya kay Rigor ang pagpapanggap ni David umano sa mga Montenegro. Gulat na gulat din itong si Tess matapos din siyang itinuro ni David na babae umano ni Ramon. Hindi man lang nagawa ni Tess na magpaliwanag kay Rigor, napagbuhatan na siya ng kamay nito. Hinayaan lang ni David itong si Rigor na saktan ang ina bilang ganti. Ngunit si Tinding, mabilis ang kamay, mabilis niyang inagaw ang armas ni Rigor. Bumahag sa buntot si Rigor at David matapos silang pinasalbahan ni Tinding at binantaan din niya itong si Rigor na hindi umano siya magdadalawang isip na iputok ang armas kay Rigor kung hindi tigilan itong si Marites. Maya-maya lang nagulantang din silang lahat. Pinaulanan sila ng bala sa mga tauhan ni Ramon. Kanya-kanya namang kuha si Rigor at David ng armas para makipagsabayan sa mga tauhan ni Ramon. Sabay na tumakas sila David at Rigor. Ang siyang pagdating naman ni Tanggol. Itinuro naman ni Roda kung saan pumunta ang dalawang mag-ama. Sinundan naman ito ni Tanggol sa kagustuhan din niya na singilin ang dalawa. Maraming salamat sa panonood. Antabayanan ang susunod kong update.